Hi, welcome back to my channel, I'm Will TV. Kung bago lang po dito sa channel ko, pwede po bang paki-hingi ng kaunting subscribe and paki-likes naman po and paki-share. Pwede po nga rin po niyo yung notification bell para lagi po kayong updated dito sa channel ko kung may bago akong upload at mapanood niyo yung bagong upload ko ng mga videos. Okay. Maraming salamat po sa mga subscriber ko na all subscriber, new subscriber, all viewer, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta at sumusunod dito sa Will TV. Okay, hindi ko na po papatagalin. Bali, ang tips ko po ngayon, yung kayang pagalingin ng garlic or bawang na mga sakit. Yan po yung tips ko. Tips number 1, kapag ikaw ay may sakit na buni, alam niyo po ba yung buni? Yung balat mo ay sobrang kati na may maputi, na hindi ka mapakali, na kamot ka ng kamot, sobrang kati. Kapag kinakamot mo, masarap. Kasi habang kinakamot mo, yung balat mo na namumuti nga tapos nagnanaknak, nagasugat yan. Para po makontrol nyo yan kung nasa probinsya po kayo or ayaw ninyong bumili ng mahal na gamot, kumuha lang po kayo ng garlic or bawang. Isang praso lang po na butil ng bawang. Tanggalan po ninyo ng balat ng bawang. Tapos yung dulo po ng bawang, gayatin ninyo. Then, kung saan pa kinagamit ng bawang, for example, ito na yung nagayat ko. Kung saan may parte kayo ng buni, kuskusin ninyo. Dahan-dahan lang po yung pagkuskus ha. Kasi habang kinukuskus mo ng bawang yan, lalong kumakati. Alam niyo bakit? May bakterya kasi yung buni, yung balat mo. Kaya habang kinakaskas mo ng bawang o kinukuskus, lalo siyang kumakati. Ang ibig sabihin, buhay na buhay yung bakterya doon sa buni. Lumalaban siya dun sa bawang. Kaya palala po, pwede po yung magnaknak, pwede po siyang magsugat-sugat. Pag tinuskus ninyo ng sobrang lakas, kaya po ang palala ko sa inyo, kuskusin ninyo ng dahan-dahan. Yan. Normal lang po or natural lang na kumati kapag may buni kayo, pinukuskus ninyo ng bawang or garlic. Ang ibig sabihin, lumalaban si bakterya. Yan po yung tips number 1 na kayang pagalingin ng bawang yung sakit. Tips number 2, kayang pagalingin ng bawang kapag nasakit ang ngipin mo. Kapag nasakit ang ngipin mo, kumuha ka lang ng isang prasong bawang, tanggalan mo ng balat. Pagkatanggal mo ng balat, gayatin mo yung dulo. Or kumuha ka ng maliit na peraso na ginayat. Kung saan parte na nasakit ng ngipin, ibabad mo siya doon o itasak mo. Pag sobrang kati po niyan or sobrang naninilipit ka na sa kati o naninilipit ka sa sobrang sakit, tapos parang may gumagalaw-galaw, nako, napakadaming bakterya ng ngipin mo. Subukan mo yung bawang. Kung hindi mo pa nasusubukan ito, home remedy na bawang, sobrang sakit ng ngipin mo, nakainom ka na ng gamot na may pinani or yung Planax. Kasi yung Planax, maganda rin yung panggamot sa sakit ng ngipin. Yung bawang natural, sobrang mura pa. Ang bawang, magkano lang, 5 praso isang buo. Ang dami nun. Yung iniripay ko lang sa inyo, isang buti lang yun. 5 to 10 minutes, tanggalin mo na si bawang. Tapos, bagyan mo siyang toothbrushan. Dahan-dahan lang toothbrush. Dahan-dahan lang. Kasi, pag tinutbrush mo na sobrang laki, kasi lalaban yan. Tapos, gumanong ka pa. Kasi nagkakaroon siya ng hangin. Pag may nasakit ng ngipin, huwag kang daldal ng daldal or huwag kang toothbrush ng toothbrush. Kasi isa rin nakakasakit ng ngipin. Nasakit ng ngipin, pinutoothbrush mo lang sobrang toothbrush. Yan. Kasi pag nahanginan ng ngipin mo, tapos lalong natutbrush yung may butas, lalong lumalaki. Ganun. Ganyan, lagyan mo ng bawang. Yan. Yan. Kayang pagalingin ng bawang. Tips number 3, kayang pagalingin ng bawang, ubo. Ubo na may kasamang sipon, tapos ang kate ng lalamunan mo dito, pag tuyo, may nakabara sa lalamunan. Kumuha ka ng 5 prasong bawang, 5 butil. Tanggalan mo ng balat. Pag natanggalan mo ng balat ng 5 prasong bawang, durugin mo yung bawang ng 5 praso. Kumuha ka ng
kalahating basang tubig or kalahating tasang tubig na mainit. Ihulog mo si bawang na binalata na binurog. 5 to 10 minutes, tanggalin mo yung cover o takip ng baso or mug. Tatakipan mo pagkahulog mo ng bawang dun sa mainit na tubig na kalahating baso. Tapos bago mo tanggalin si bawang doon sa tubig na mainit, haluin mo para yung katas maiiwan. Tanggalin mo si bawang na 5 piraso. Ang inumin mo si tubig na pinagbabara ng bawang. Be careful. Huwag mong iinumin na sobrang init yung tubig, baligam-gam o palamigin mo. Baka naman ikaw ay nataso. Epektibo po yan na kung ikaw umiinom 3 times a day or twice a day, morning and PM, mawawala po yung sakit ng lalamunan mo o pag-uubo o sipon. Kung may matira man yan, luluwag 50%, kung 100% kinuubo, saka masakit to. 50% mawawala yung kalahati. Yan, kung hindi siya mawala. Yan yung tips number 3 na kayang pagalingin ng bawang. Tips number 4, kayang pagalingin ng bawang kung ikaw ay may alipunga. Alipunga ha? Ang alipunga may bakterya. Alam niyo ba yung alipunga? Ang alipunga nakukuha sa maduming tubig. For example, nasa province ka, nasa Manila ka, umulan, nagpaa ka. Tapos yung paa mo may kaunting butas. So, sa tubig tubig na pinanggalingan ng paa mo, halimbawa naglalakad ka, tapos may isang hole. Siyempre yung hole na yun, kapag umulan, naiipon ng tubig. Tapos, yung hindi agad sa bumababa. Yung sa hole na yun na tubig, mabutas na naiipon ng tubig ng ulan, naihi ng aso, naihi ng tao, naihi ng kalabaw, naihi ng kambing, naihi ng daga, etc. Nagsama-sama. Lahat. Tapos mga basura. Pwedeng magkaroon ka ng alipunga. Tapos, pagdating mo sa inyo, lalo na paggabi, ang kati-kati ng alipunga yan, nabubutas-butas yung paa mo. Ang sarap mong kutkutin. Kasi ang kati-kati, yan. Yan po, napakaganda po niyang bawang. Ang gagawin ninyo, na pag may alipunga kayo, huwag niyo kukuskusin ha. Magpakulo kayo ng tubig na mainit. Mainit ha. Pakulo kayo. Pasok na kayo ng 3 pirasong bawang. Tanggalan ninyo yung balat, tapos itrap ninyo, bawin niya. Tapos, alam niyo yung isang tabo na tubig, yung ipagpapakulo ninyo isang tabo. Isang tabo na tubig. Samahan ninyo ng asin na 2 dakot. Yung si tubig. Pakulo ninyo si tubig na 5 to 10 minutes. Kasama yung 3 buo na bawang. Ayan. Then, kapag yung si bawang ay nahulog mo na nga, yan, sama-sama yan. Yung magkakatas yan kapag yan ay pinipit mo kasama si asin. Yan. Kung malaking paa ninyo, pwede ninyong gawin na 2 tabo na tubig. Kung medyo maliit naman, 1 hanggang 1.5 na tabo na tubig nyo, ipapakulo ninyo ha. Asin ha, 2 dakot. Tapos 3 buong bawang. Kung may alipunga ka, may bakterya ka, yan po ay huhupa yung pangangatin na tuwing gabi. Kasi yan, nakakapatay ng bakterya, iba't ibang uri ng bakterya sa balat yung bawang. Kasama si asin, saka si mainit na tubig. Yan. Yan yung tips number 4. Tips number 5, yung pagalingin ng bawang, nasakit mo yung kulugo. Si kulugo, kaibigan siya ni bumi. Si kulugo yan ay naiipon dito sa isang braso. Pulo-pulo siya na may mapula, tapos may ganun, tusok-tusok na parang tinusok ng karayan. Sobrang katero ni kulugo. Kapag may kulugo ka, agad mong patayin. Ha? Agad po ninyong patayin. Kasi kapag hindi niya patay si kulugo, dadami yan. Yung iba, pinapaso pa ng sigarilyo yan. Talaga naman pinapaso yan. Tingnan mo yung sa mga yung mga nurse na may sarili sila na may whites. May whites. May friends akong ganyan yung whites. Sinusunog talaga. Sinusunog. Kaya noon may nagkaroon ako ng kulugo niya. Hindi ko alam kung saan galing.
Puro sa akin ng tatay ko, pinaso ko ng sigarilyo ko. Masakit talaga, pero ang sarap. Lumalaman. Pag ganun ko, ay, lalong kumakati, tinudo ko. Ah, nawala na siya. Tatlong beses lang ako sinunog ko ng sigarilyo, patay. Pero hindi kaya niya kung manipis yung kamay. Yung bawang, lalaban din niya sa bawang. Kuskusin niya ng bawang, mas maraming bawang, agad na mamamatay si Kulugo. Yung iba, pinapadugo yan, ganyan tinatanggal, sinusunog. The best talaga yung sa akin, yung sinunog ko, patay si Kulugo. Pero sa mga clinic ko talaga yan, may mga doktor kasi ng ganyan, yung sa dermatologist, sinusunog po yung whites, yung Kulugo. Patay. Patay lahat po yan, kung nasabi sa inyo. Yan po yung kayang pagalingin ng bawang. 5 tips. Home remedy. Kaya si bawang, napakadami ng meron pa po akong ihahabol para sa bawang. 6 tips na gagawin ko. Kapag ikaw ay high blood, pwede mong ihawin si bawang. 3 praso hanggang 5. Ihawin mo siya. Tanggalin mo yung balat. Ihaw mo. Tapos kuha ka ng 1 basong tubig. Haluin mo yung bawang na sinunog. Ipainom mo sa taong high blood. Bababa yung blood pressure niya. Then, meron pa isang techniques. Kung ayaw niya sunog. Kuha ka ng 5 prasong tubig. 5 prasong buto ng bawang. Ilagay mo sa tubig na mainit. Then, ganun, pitpitin mo siya. Haluin mo. 5 to 10 minutes. Tanggalin mo sa bawang. Bababa rin yung blood pressure ng taong pinainom mo. Yan. Then, kung may cook sa inyo, yung cook mismo, ilagay mo sa isang tasa, isang basong cook mismo. Kuha ka ng 5 butil na garlic o bawang. Tanggalan mo ng balat. Pitpitin mo si garlic. Ihulog mo doon sa isang basong cook o isang tasang cook. Mga 5 minutes, 10 minutes, di ba, nakatanggal na yung bula niyan. Saka, tanggalin mo si garlic doon sa cook. Haluin mo muna para lahat ng katas ng garlic mapunta sa cook. Gabis po yan. Ang blood pressure po ninyo, promise, bababa po kung nagsasabi sa inyo. Marami pong gamot ang garlic pinagamutan. Okay? Sana po nakatulong ko sa inyo. Yan po yung 6 step na tulong ng bawang o kayang pagalingin ng bawang na mga sakit na home remedy. Murang-mura na po yan. Hindi kayo magagastos ng check-up sa doktor kung kaya naman yung bawang. Yan. Sana po nakatulong ko sa mga tao na kapos palad na wala po masyadong punto hospital. Ang layo ng bahay nila sa hospital, ang layo ng bahay nila sa clinic, sa barangay. Yan po yung home remedy. Sana po ay nakatulong ako ng kaunti sa mga tao na nangangailangan. Thank you for watching. Sana po sa bago lang dito sa channel ko, paki-subscribe po and paki-like. Paki-share na rin po sa friends and family. Thank you for watching. I'm Bye-bye.